Magandang hapon mga Toktok, welcome back po sa akin channel, Green Sunflower Vlog. Isang maulan at makulimlim na Sabado sa inyo kasi mayroong ngayong low pressure. So ini-expect na magiging maulan ngayong weekend. Ngayon nga, maulan na. Magpa-vlog tayo ng panibagong 3-wheel. Itong video nito ay para sa inyo, abangan po ninyo. All new Bajaj RE, key specifications, engine, 4-stroke, TTS-FI, forced air and oil cooled. Displacement 198.88cc. Max power 7.6 kW at 4,500 RPM. Max torque 19.2 Nm at 3,250 RPM. Transmission 4-speed manual, 4 forward and 1 reverse. Clutch wet multi-disc. Fuel injection. Electrical system 12 volts DC. Battery 12 volts 32 ampere. Tires front and rear 4-8. Ang cash price po nito ay nagkakalagang 198,888 pesos. So ngayon kung pipiliin niyo na installment, so magda-down lang po kayo ng 19,888. So kayo na mamimili kung saan kayo mas comfortable, kung 2 taon, 1 taon o 3 taon. So sa 1 year natin, yung monthly ninyo ay magiging 7,244. Sa 2 years, 9,785 pesos, and 3 years 7,299. So kung pipiliin niyo 3 years ay medyo magaan sa bulsa. Pero cash man or installment, magdadagdag lang kayo ng registration na worth 4,790. Kung bibidyoin natin ay yung 200cc ng RE. So sa susunod, hanap tayo ng 236cc at i-compare natin kung ano yung pinagkaiba sa itsura at ano pang mga specs na mayroon yung Bajaj RE dito sa 200cc tapos sa 236cc. Okay po, so umpisa natin dito sa front wheel. So dati lang siya, ang gulong niya ay same sa mga naunang RE, 8 inches yung kanyang rim. Yung fender niya, bakal, monoshock po ito. Yun ang pinagkaiba niya sa Maxima tapos sa Karusa. Double shock itong RE, tapos TVS at Piaggio ay single or monoshock lang sila. So ito, yung headlight niya ganun pa rin, halogen 20 headlamps, tapos mayroong emblem sa unahan na Bajaj RE. At hindi naka-integrate yung signal light niya, kundi nasa taas siya ng headlight para siyang kilay. So ang kagandahan nitong hindi integrated yung signal light sa headlight ay mas napapansin siya, mas napupuna siya kapag naka-signal light ka. Compare doon sa tulad ng TVS ay naka-integrate yung signal light niya sa headlight. Kung maliwanag yung headlight mo, di ganong mapapansin ang signal light mo, lalong-lalo na sa gabi. So andito, okay, meron din siyang tawag dito, yung daytime running light niya, or kilala sa dating park light. So hindi pa siya LED. Meron siyang isang wiper sa unahan, tapos windshield at yung roof. Okay, yung roof niya dati lang. At dito ulit tayo sa loob, unahan banda. Okay, ito yung signature ng RE. Meron siyang lalagyan sa loob, sa taas I mean, ng mga stuff o kung ano man na kailangan natin ilagay. So pwede tayo dito maglagay ng Bluetooth speaker o kung ano pang lights o any other things na pwede natin itago dyan, i-conceal na madali nating makukuha. Andito rin yung side mirror niya, mapapansin natin nasa loob kasi nga para hindi makasagabal sa labas. So once na i-set up na to, siyempre ilalabas na to. Ito yung side mirror, car-like side mirror, may kalakihan at yung windshield niya sa harap. So ang kagandahan nitong RE, kapag umupo tayo, so pasensya na, wala kasi tayong cameraman hindi natin kasama yung asawa natin. Ganito yan ang kagandahan nito. Mayroon pa siyang headroom sa taas, so almost ganito pa siya, so almost 6 inches bago tayo sumayad sa trapal na ganyan siya kataas. At
yung kagandaan nitong RE, naka-wide yung visibility niya. Kasi yung mata ko, kung titingnan ko mata ko, dito siya tumatama sa windshield. Almost sa gitna. Wherein, yung TVS, kino-compare ko, medyo mababa ang windshield ng TVS kasi yung mata ko hanggang dito na lang sa TVS. Hindi siya naka-wide view. Kaya, sa madaling sabi, medyo downhill, limitado yung vision natin. Wherein yung RE, kitang-kita natin kahit yung helicopter na lumilipad. So, ang disadvantage lang dito sa RE kapag pababa na yung araw, nakakasilaw na, medyo prone sa mata yung ilaw or sinag. Ganda kasi nandito, kaganda naman nun sa araw kapag pababa na, hindi ka na gaanong masisilaw kasi kumbaga nagsisilba na ng visor yung windshield, yung taas ng windshield kasi nasa taas yung vision natin, yung mata natin dito na tumatama. Itong RE nasa gitna. So, disadvantage lang nito kapag pababa na yung araw. So, anyway, let's move forward. Bago na yung dashboard ng Bajaj RE. So, nag-iba lang yung itsura niya, pero yung kanya, yung design, ganun pa rin, analog siya. So, andito, mini MP3 / radio / USB / SD. So, lahat, pwede mo na dito patugtugin. Mayroon kang cellphone, mayroong jack, pwede na siya. Mayroong radio mismo at mayroong USB. So, lahat pwede na patugtugin. Pwede na i-connect dito sa MP3. At yung kanyang panel board na analog yung design, maging yung fuel gauge. Ito sa manibela or steering bar niya, mayroon parang harang dito. So hindi natin alam kung para ba to sa cellphone or sa ano or any other purpose. Pwede itong sabitan kung mayroon tayong isasabit na lalagyan ng coils or ano man na bagay na pwede natin isabit. So, medyo comfortable din dito kasi madalian, pwede ka mapaglagyan ng cellphone kung sakali kailan mong bitawan. So, tapos dito naman sa kaliwa, mayroon dito naka-open na glove box, walang cover. So, easy open, easy access. Easy access para to sa mga coins kung sa pampasada or any other. Kung nagbabiyay naman tayo, pwede natin lagyan ng cellphone. Yan nga lang, kung mahaba, may aring tutukod sa clutch, lalong-lalo na kung naka 4th gear. So medyo delikado. So dapat yung ilalagay natin dito ay hindi sosobra dito sa lalagyan niya. At ito naman mayroon isang cover o nakalock na glove box. Hindi, maliit lang siya. Tama lang talaga to sa mga documents or sa mga tools na pwedeng taguan. Hindi na may paglagyan ng kung ano pang malaking bagay. Kahit nga yung ORCR, baka hindi magkakasya dito, lalo na kung laminated. Okay, so move forward, mayroon dito ang isang USB, kulang na lang, charging pot. Okay, tapos dito sa baba, mayroon nakaabang na switch. Andito yung hazard. Itong isa, hindi natin alam kung abang ba to o walang linya. Okay, nandito yung clutch. Tapos, andito yung gear. So, ang RE ay may pagkakaiba sa TVS. Yung TVS kasi, integrated yung cambio niya or isaan lang ba. Ang first gear doon, down, hanggang 4th gear, puro siya down. Ito ng RE, first gear nito ay up muna, tapos yung second gear niya down, hanggang 4th gear down. So para itong DT na motorsiklo. Yung DT kasi 1 down, 4 up, pero itong RE baliktad, 1 up, 4 down. Okay? Tapos andito din sa kanan yung kanyang signal light switch at high and low beam switch. Dito sa kabila naman, sa kanan, andito yung throttle or yung gas. Tapos, sa switches niya naman, yung leftmost niya ay para sa wiper. On and off siya. At ito naman yung electric start. At yung busina. Kikita natin sa baba ng manibela ay yung lever ng reverse. Sa TVS King, sa baba ng manibela, siya na yung parking brake. But ito sa RE ay reverse lever siya.
So, i-grab natin siya kapag magre-reverse, ibaba naman natin siya kapag magpo-forward. No, tulad dito. Ayan. Reverse yan, umangat siya. Tapos, kapag baba natin, forward. Okay? And then, combi brakes, hydraulic brake na pinapagana ng brake fluid. Isang preno para sa 3 gulong. Mayroong isang bottle holder dito sa kanan. At nandun naman sa kaliwa yung kanyang manual start or hand start na tinatawag nila. Yung upuan niya, hindi na tulad nung dati na maikli lang tapos mayroong free na malit na upuan. Pero ngayon, ang pinakaiba nitong facelift na RE ay nakakabit na yung upuan niya, malapad na. Design na sa 3-han. Yung dati kasi isaan lang para sa driver. Install mo na lang yung free na upuan. Ngayon, ito nakakabit na. So, gaganito mo na lang to kapag mag-hand start ka para hindi siya masagabal dito. Okay? Yan. Tapos, ito, yung sa ilalim naman ito, dito nakatago yung reserve tire at saka yung battery ng RE. Ayan, malaki. May kalakihan yung battery niya. Same naman sa TVS King. Ay, mas mataas ang battery niya kaysa TVS King. Mas malaki ang battery nito na RE. Okay? Tapos, hindi kayo mag-worry para sa inyong reserve tire at battery kasi mayroon siyang lock. Ito, naka-lock dito. Ipapadlock mo siya doon sa passenger row. Dito yan. Okay? Ikot lang tayo at masikip. Okay, sa likod mayroong 2 pinto. Yan. Ito ang kagandahan ng pinto ng RE. Kahit maliit pero medyo powerful ang parang lock system niya. So, parang pwede kang magtiwala na hindi bubukas. Parang double walling siya kumbaga. Itim sa taas tapos ibang kulay itong nasa ilalim. Parang pansin natin, no, mas maganda sana kung kulay itim din kasi hindi siya dumihan. Yung sa TVS naman ay itim tapos nagi-green dito. Pag nagtagal lang nakikita mo nagbabakat-bakat na, nagpuputi-puti na siya. Ito dahil medyo puti na siya, medyo dirty white, baka hindi makita yung bakat-bakat dito. Pero sa katagalan nito, tingin ko mag-yellowish din ito. Pero kahit ganon, di pa rin alintana na yung mga downside ng RE kasi nga sa daming bumibili ng RE kahit ganyan yung design. Umikot kami sa buong Pilipinas sa daming mayroong RE. Okay, sa likod 3-han yung upuan niya at ang kagandahan naman nito, mayroong seat belt na pang 3-han ang RE. No, ready na, hindi ka na mag-aftermarket. Yung TVS wala siyang seat belt. Naglagay pa ako ng improvised seat belt para magkaroon lang ng safety ang passenger natin. Sa likod, ito na yung space para sa cargo o sa mga gamit ng mga pasahero. Kaya advisable na lagyan ng top load yung tuk-tuk. Kasi limitado lang yung espasyo dito. No? Ito naman, bago tayo tumingin sa taas, bago tayo pumunta sa top load, ang kagandahan nitong RE at advantage sa TVS, pasensya na kayo kung madilim kasi medyo maluwag yung legroom or footroom niya kasi almost 2 paa magkatabi. Kaya niya, diba, magkatabi. Magkasunod, hindi magkatabi, magkadugtong. Kayang-kaya, kapag long drive, kaya mong igalaw-galaw yung paa mo. Wherein yung TVS, hanggang dito lang siya. Mangangalay ka talaga kasi ito, straight lang yan. Nandyan na yung walling niya. Ito at least pinasok ng konti. Kaya may oras ka para maggalaw-galaw. So, mababawasan yung ngalay mo kapag naka-long drive ka. Tapos ito dito, mayroon dito isang maliit na pintuan. Hindi natin alam kung para saan ito. Maybe ito ay isang access ng technician kung sakaling mayroong dudukutin sa loob. Para hindi na iangat yung tuk-tuk kung sakaling may ayusin. Okay, sa likod nandito mayroon siya makatuktok na tail light and signal light. Halogen bulb din siya. Nandito din sa baba ng tail light yung sa kanang bahagi yung kanyang para sa plate number. At mayroong bumper sa likod. Okay, dinagdagan ng forma ng mudguard. Kita natin yung design ng muffler niya, parang sasakyan talaga.
kung titingnan mo sa malayo, lalong-lalo na yung likod ng tuktok. Okay, ito yung engine bay niya. May kaluwagan. Kitang-kita yung bawat sulok, bibigay ng comfort para sa isang mekaniko or technician. Kasi kayang-kayang dukutin, ayusin kung sakaling magkakaroon ng sira. Hindi siya masikip ayusin, no? Ito yung makina ng 200cc Bajaj RE. Okay, ito yung subwoofer niya. Yan pumapasok sa air cleaner. Computer box sa baba. Tapos, andito yung sa FI niya. At ito naman yung fuel tank niya. So, hindi nagkakalayo yung fuel tank nito sa TVS King. Okay, dito tayo sa taas. Ito yung sinasabi ko kanina na kailangan natin magkaroon ng top load sa taas. Kasi, yung top load na yun ay nagsisilbing protection sa init. Higit sa lahat, may paglalagyan tayo ng mga cargo. Lalo na kapag puro air ang ating tuktok or naglo-long drive tayo para hindi masikip sa loob. Higit sa lahat, nagsisilbi din siya ng dagdag tibay. Kasi hindi naman natin inasahan para may protection din siya. Kasi kung gaano katibay yung baba niya, ganon din karupok yung taas niya. Kaya kapag mayroong sumimplang na tuktok, total wreck ka agad sa tingin natin. Kasi nga walang tibay yung taas. So kapag may top load, dagdag tibay yun. So yan lang muna nagtatapos mga tuktok. Sana makapag-vlog tayo ng 236cc na RE at Maxima. So thank you so much sa panonood mga tuktok.